Hello guys, so good morning. Ito, meron tayo dito ang Epson R3210. Yan, alright. So, inangat ko na siya para at least makita ninyo yung pinaka main problem. Yan, power on natin. Power on. Then, kung manonotice nyo yung head niya, hindi siya gumalaw papunta dito. Ganun lang. Then, blinking na siya. Yan. Off natin. Tingnan natin ha. Yan. Power on. Yun. This is a common problem. Pero yung mga common problem kasi may mga kanya-kanyang cause yan kung paano siya nangyari, bakit nangyari, ano ba yung naging dahilan. So, ganun. Power off natin. So, kung notice natin yung head, dito lang siya. Gumalaw na siyang kaunti, then pumitik. Then, parang may tunog siya, di ba? Medyo galit, di ba? So, yan. Tagalin muna natin ito. Power off. Ito, iikutin nyo lang yung paganyan. Ganyan o. Dito, para maiangat nyo. So, dito naman, tanggalin nyo itong plastic na to. Then, ito, pwede nyo naman itong tanggalin. Ito, yan. So, kung gusto nyo tanggalin yan, may tornilyo yan dito. Diyan. Iangat mo lang yung tornilyo. Yan, pwede mo lang tanggalin. Ups. Yun. Ayan, kung notice natin, yung tornilyo nandito, yan o. So, hindi ko yung tinatanggal para pag ibabalik ko na lang siya, madali na siyang ibalik. Yan, baklasin natin. Tanggalin natin to flex cable niya. Tanggalin natin tong flex cable, yung tatlo. So, power, scanner, then, ano pa ba yun? Para dun sa dynamo ng scanner. Ito na yung pinakang natin. Paano ba at bakit ba nangyayari yung bagay na yon? Yung una natin gagawin, inspect nyo muna yung parts ng ng printer. So, ito kasi binuksan ko na to dati. Kasi nandito si customer, pinakita ko sa kanya yung pinaka main problem nito. So, yan, tiningnan ko siya, then may mga nakita akong mga dumi ng ipis, parang eto ata yun. Ayan o. Yan o. Yan yung mga dumi ng ipis. So, tinaktak ko kasi yan pinataog ko yan Pinaganyan ko yan. Papaganyanin nyo lang. Hindi naman yung masisira guys. Ayan o. Tingnan nyo yung dumi. Ayan o. Ayan. Ayan pa yung ipis. Yung dumi ng ipis o. Diba dami o. Yan o. Yan. So, sa ipis yan guys. Ayan. Wala naman problema yan guys, matakrak. Basta wag nyo lang talagang totally 1 hour nakaganyan, masisira yung printhead niyan. So, wag naman. So, siguro mga up to 1 minute lang. Then, make it sure kung babalik rin nyo. So, dapat hindi overflowing yung kanyang paste ink tank. So, dapat hindi overflowing yan. Kasi kapag overflowing, babaliktad dyan, then yung dumi mapupunta dito. Then, may medyo complicated na yan. So, dapat ganun kung babaliktad rin nyo ha. So, make it sure na hindi yan overflowing or kaya much better, tanggalin nyo na lang yan. So, ganun lang yon para ayan. So, yung normal na ginagawa ko para makita ko yung problem. Ito talaga. Ipis, diba? Ipis yan guys. Naging problema nito, pinasok to ng ipis. Commonly, yung mga printers natin, pinapasok talaga yan ng ipis, ng daga, ng butiki. So, pinapasok yan kasi medyo malamig, medyo mainit. Parang nagiging bahay na nila yan. So, ito yung main problem niya guys. Pakita ko sa inyo. So, since ganun yung nangyayari, so, since yung ganun yung nangyayari, dito lang, parang gumaganyan lang siya, then bumabalik. Yan. Ganun lang. Ibig sabihin ang problema nyo guys is sa sensor. May sensor kasi yan dito. Then may sensor naman yan dito. Yan dito yung sensor niya. Ayan Ayan. Ayan yung sensor niya. Dito naman sa head, mayroon naman yan dyan sensor.
Bakit nga ba gumagano siya? Ibig sabihin nun, itong ruler na to, plastic ruler na to, hindi niya na yan nasasama ba? Encoder strip, yan. Yun yung encoder strip na to, hindi niya na yan nasa-sense. Hindi na siya pumupunta doon. Yan, ganun. So, dapat mag-move yan dyan. So, wala siyang parang wala siyang nakikitang, parang hindi niya to nararamdaman. Bakit? Kasi, nangyari, mayroong putol na wire dito. Yung wire natin, ito siya guys, yan. Yung flex cable, yan, kung manonotice natin, ay yung problema niya. Naputol yung isang linya. Yan. Ayan tingnan nyo. Ayan So, naputol siya guys. Kasi kinagat siya ng ipis. Yun yung main problem natin. Ipis kasi yung number one problem kapag mga ganito sa mga flex cable. Sila talaga yung ngumangat-ngat niyan. Ayan Parang wala na silang pagkain or parang napagtripan lang nila. Parang ganun. So, hoping na ganun lang o yun lang yung problema niya guys. Dito. Inspect natin lahat. Pero ito yung pinakang main na nakita ko. Yan. So ito, pwede naman tong idugtong, pwede naman niyang palitan. So try ko lang na idugtong, then kapag naging okay, so magagamit na ulit siya ni customer. Alright. So yan, painitin lang natin yung soldering iron natin. Gawin natin 500. Ito kasi nagmamalfunction na siya guys. Bumili na ako ng bago nito. Ayun, 500. Nagmamalfunction na. Ang tagal na kasi nito eh. Million na din yung kinita nito. Joke lang. Ayan. Painitin natin din ito. Dito na lang natin siya gawin. Dali lang naman yung gawin dyan eh. Diyan ko na lang siya gagawin guys. Pwede nyo naman itong tanggalin, pwede din naman hindi, So, ako kasi, yun. So, may mga videos na ako nito sa paano magtanggal. So, ngayon, nag-explore ako kung paano ko siya gagawin na hindi na ako magtatanggal, para less work na siya. So, kung gusto nyo itong tanggalin, panoorin nyo yung ibang videos natin. Paano ko siya tinatanggal. Okay guys. So ito, kakaskasin lang natin to para lumabas yung kanyang metal or yung wire. Yung linya niya para at least madikit natin. So gagawin ko lang ha. So isang wire yung naputol niya. Ito lang ata.
Alright. Sige. So ngayon, maglalagay ako ng flux. Konting-konti lang na flux. And lead. Lagay tayo ng lead. Alright. Sige nga. Okay. So, napakaliit nyo lang. Kung mayroon kayong microscope, gamit na lang kayo ng microscope. So, kasi hindi na ako gumamit ng microscope. Antipara. Then, para maging secure siya, guys, lagyan nyo na lang ng tape. Yun. Sige, balik na natin. Tingnan natin kung natsambahan ba. Ito muna. So, sa pagbalik dito, guys, ito, para to sa dynamo ng scanner. Ito naman, para naman to sa power. Ito naman para sa scanner. So, lalagay mo lang siya. Ganyan yun muna. Then, isiksik to dito. Sunod ito. So, dapat hindi nakasaksak sa outlet yung printer, ha? Kasi kapag naka-plug in yan, nakaka-problema ka dyan. Let's test muna natin. Test. Okay. Power on. Yun. Tingnan nyo. Diba naka-normal na siya? Alright. So yan. Problem solved tayo, guys. So, basta kaya nyong i-connect nyo na lang. Pwede naman yun. Ang importante magkaroon na sila ng contact. Kung mayroon kayong soldering lead. Kung wala,
order na lang kayo nito via online. Order na lang kayo ng flex cable para sa Epson L3210 or kung ano man brand or ano man ang model ng printer ninyo kapag flex yung problema. Then, kung paano ba tanggalin yung flex cable, meron ako niyang video. Hanapin nyo na lang sa playlist natin sa printers. Ayan, naka-normal na siya guys. Ayan. Then, hindi na siya blinking. So, problem solved. Ganun lang ka-basic yung kung paano i-resolve yung ganong problema. So, para sa akin, basic kasi ginagawa ko na. So, siguro para sa inyo, medyo hard pa kasi una nyo palang gagawin. So, what you need to do is to tawag natin dyan, sundin nyo lang yung prosesong ginagawa ko, then ganun lang yan. Hanapin nyo muna yung main problem, then kapag na-notice nyo na yung main problem, then that's it. So, may mga cases kasi na dito yan napuputol, dyan, kung saan dyan. Depende kung saan siya ginat-ngat or kung ano man. So, sometimes hindi naman siya ginangat-ngat, pero ito kasi kapag natupi ito, then pabalik-balik ganon, hanggang nagpiprint siya, napuputol din yan. So, parang yung durability niya parang humihina, so napuputol din yan yung flex. Depende kasi sa case to case basis nga yan sinasabi ko nga dito. So in this case, nasira siya or nginat-ngat siya ng ipis. So take note, kapag may mga printer kayo, ingatan nyo na lang. So yun lang, lagyan nyo, kumutan nyo or iano nyo sa plastic, silid nyo sa plastic para at least hindi siya mapasok ng mga insekto. Yan. So, sana may natutunan tayo. Thank you so much and good morning. Peace out, guys.